Good morning guys, Sprocket Sam here. Fine summer, Saturday morning. Sulitin natin yung summer, sulitin natin yung tuyo ng mga lupa. Siyempre off-road yun. Tayo gawing Rodriguez, Balagbag or Makaingalan loop, depende sa mga kasama. Tirahin natin, tara, let's go. Video to. Good morning. So, kasama na si Emil, si Chris, si JJ. Punta na kami sa Oro una, no? Ayaw nilang Makaingalan lang, gusto nila buo Balagbag. So, pagbigyan natin, tara. Okay, so on the way na tayo sa Eastwood. It's 6:52 AM na. Dito kasi daan papunta ng Oro. So yun ang first destination natin. Tama natin si Emil, si Chris, tsaka si JJ, mga enduro boys natin to sa DYBS, so Payapas team ko. So medyo climb daw muna sila. Okay, resume tayo din sa start ng mga climbs. Okay, so overview lang tayo ng ride natin ngayon, no? So this is Makaingalan Balagbag Loop, kung tawagin. It's about 77 kilometers, no? I'm coming from Cainta, so kasama na yun, with about 1,300 to 1,400 meters of elevation or climbing, no? Yung off-road mismo na section dito is about, I would say, mga 35 kilometers. So, alam niyo naman pag off-road, no, mas doble ang milyahe nun katumbas ng road, no? So dadaan muna tayo sa Oro, Makaingalan, yung tinatawag nila na Guho, yung pulang lupa, then finally exit tayo sa Balagbag, no? So may mga technical na sections dito, makikita natin dito sa video. Babaybayin natin unti-unti. So nandito na tayo ngayon sa papasok ng Oro. Nag-break muna si Chris, si JJ, tsaka si Emil at nag-refill sila ng tubig. Like I said earlier, no, mga enduro riders natin to, kaya lang naka-gravel sila. So this is another challenge for them. They would also like to show us na kaya ng gravel dito sa loop na to, kasi primarily MTB ako. Ayoko pahirapan sarili ko, nag-MTB ako na. So lahat ng kasama ko naka-gravel. Though ito si Emil, gravel na MTB yan. Medyo, syempre, kung kung medyo baguhan ka lang sa gravel, of course, medyo may challenge siya. Especially sa body positioning sa lusong, no? Sige, resume tayo dun sa unang matarik na ahon, which is bago magsimbahan. Let's go! Yan. So, we're here right now dun sa sinasabi kong simbahan, no? So, yan. It's developed now. Pinupuntahan din siya madalas ng mga road bike. And good morning! And the mga gravel. Good morning, sir. Gawa sa kanyang steepness and calmness. Tahimik talaga dito. You don't get that much cars, which is good. So si Chris, gigil na. And so this is officially the first climb. So okay lang, nothing fancy. Makunat, pero hindi naman tayo upak. Kahit anong kunat yan sa walang upak. So this is my first time climbing this on a mountain bike. 2-3 punta ko dito. Travel ako. Yes, so dahil nasimula na off-road. Ito si Sir Chris. Kanina pa kami pinapagpag. Dito start ng off-road. Atay lang natin si JJ at si Emil. JJ na kagi na. Mga tropa, good morning po, good morning. Karga ka isang beer. Ayoko. Ayoko, beer. Tayo. Okay, resume tayo. Off-road na. Kaya naman, kumukulit na naman yung upper body mo. So, si JJ is a seasoned enduro rider who's working on his fitness. So, si Chris and si
Emil is helping him out. Okay. So, start na tayo sa off-road ng Oro. Okay. Ring niya is mabato. Para siyang Brusco, no? Yun ang terrain ng Oro, parang Brusco. So especially challenging to sa mga gravel, except na yung mga gravelista natin ngayon upgraded naman ang skills. So, mga gago. Gulangan na. Okay. Namali. Okay lang. Pero pag nawawala ka sa linya, huwag ka na mag-panic. Tignan mo na kung saan ka papunta, tapos i-ride mo na lang. Si Emil. So we're here at the first destination of this loop, no? Yung Oro Viewing Deck, no? So papunta tayo doon, nauna na si Emil. Yung kasama ko si Chris tsaka si JJ umahon pa, no? So mauna na muna tayo dito sa viewing deck. So Mount Oro, first destination sa Balagbag Loop. Hindi ko akalain na ganito pala kaganda talaga dito. So first time ko to dinakit ng MTB before Kurugat. Look at that. Wow, beautiful. I hope may quarry doon. I hope they protect this part na kasi napakaganda talaga. Sana ma-preserve. Ayos. Wala, hindi na ako nakapanik. Okay yan. Okay, so tapos na tayo sa Oro. Dire-diretso na natin yung daan na papunta sa Makaingalan, no? So from this point on, wala naman masyadong technical, kahit gravel dito uubra, no? Smooth sailing lang, flowy siya na dire-diretso. Paho na ang tropa dito. Next destination is Makaingalan. Alam ko may semento na sa bandang dun no? So medyo masamang balita, no? Kung nakikita nyo, may mga abang na ng asfalto sa gilid-gilid. Ayun. So medyo sementohan na siya. Itutuloy na dito. Nakalungkot kasi mababawasan na naman yung mga trail natin. Though progress siya, gaganda para dito sa lugar. Mas madadaanan namin kami sa sasakyan. Siyempre malungkot kasi mababawasan na lang yung iilan na lang na trails natin na libre puntahan sa area. No? Talagang parang timberland na lang natira na. Legit na pwede ka. Oo, bike park na lang. Malungkot. Pero hopefully habang ganito pa siya, puntahan nyo na. Sakto summer. Okay. Tara. Okay, so halfway tayo ng Makaingalan, pero sabi sa akin ni Chris meron daw viewing deck dito. Saka ni Emil. So akitin na rin natin since nandito na rin naman tayo, no? Tignan natin yung view sa taas. Wow! Tarik! Uy! Ganda, oh! Woo! That's something you don't see every day. Pucha, aso sinisira na, ano yung iba? Ayun, no? Sayang naman. So Makaingalan proper na po. Dito kaila Manang. Kumain lang kami fudgy bar refill. Isa na lang daw na ahon na mapebble. First time ko kasi dito. Isa na lang. Hindi. Marami pa. Hindi, I mean isang palabas city, dito. itong medyo masakit. Pakaliwa ba tayo? Yeah. So hindi pala dito. Sorry, dito. So kakaliwa kami dito. So yan. Rough road na ulit. Tignan natin dito. I'm sure may mga viewers na nakadaan na dito. Ako first time ko. Pero hindi, tignan mga kasama ko, mga gravel, oh. Oh, gravel. Ito chisel, ginawang gravel. Ito project, may gravel din. Sa bagay, sanay naman kasi itong mga to. Okay, so pinasok na natin yung ahon na tinuturo ko kanina. And, yun na nga.
since medyo mataas na tayo, umaambon. Hopefully hindi siya bubuhos ng malakas kasi siyempre bababa pa tayo ng balagbag. Everything is gravel friendly, by the way. Gusto nyo punta na ka-gravel, pwede. Alalay lang sa mga lusong kung hindi pa kayo masyado sanay sa matatarik na lusong sa off-road, pero so far kaya ng gravel. Okay, let's go. So ayun na nga, the terrain isn't technical, powdery lang siya. However, the grade will be a killer for any disciplines on two wheels. Sections like this that you need to power up, like I'm doing so, because it's very steep, it's slightly loose. Oh, that part is so steep. Yeah, that's the thing with off-road. Kailangan may extra power burst ka para sa sections na yan. Okay. Diba? So isa yata yun sa mga pinakamatatarik na ahon, no? So pahinga muna kami dito habang inaantay namin si JJ na budol na. So after nung matarik na ahon na yon, eto na, puro lusong na. And papunta na tayo dun sa unang mabatong part before natin ma-approach yung pinakamahirap na part dito. Well, at least for me, no? Yung pulang lupa. So itong intersection is very important. Pag pa-right daw, pa-Blue Lagoon. Matarik daw. So tayo, since loop, dito tayo sa kaliwa. So itong part nito medyo favorite ko to kasi besides yung medyo steepness niya, talagang babasahin mo yung ruta, no? Hindi lang masyado halata sa camera pero malalalim yung roots niya, hindi rin talaga pantay yan. So talagang babasahin mo. It's quite a challenge yan. Tumukod nga ako dyan. So ito na yung last part dito sa section na to. I think we are a little more than half na dun sa loop, no? Okay, tulak na lang, pare. Ay, hindi marunong pumadya. Okay lang yan. Uy! It's the small things that get you, no? So since medyo malapit na sa recovery, no, minadali ko na. Power! Build the wax! Sabi ba? Okay, so maganda tong section na to, medyo flowy, pwede ka mag-speed. Nakikita nyo yung lupa, medyo nagiging kulay pula-orange na. Palapit na tayo dun sa section na tinatawag nila na pulang lupa. Dito pa Blue Rock, dito pa Balagbag. Okay. Antayin natin sila. Okay, so ito yung first part ng pulang lupa na medyo mahirap i-bike, no? After which, sunod niyan itong ahon na to na hindi naman ganun katarik. Siguro mga nasa 4 or 5%. No? Tuloy-tuloy to, then finally dun tayo sa medyo open area ulit sa tuktok na medyo populated. So from that point on, no, yung terrain is mostly steep na and mabato. May mga ruts din siya sa left and right. So ang brain activity mo dito sa part na to medyo tumataas na until you finally arrive on this part na may overlooking one of the best views then na hindi na talaga mababike tong part na to. That's a challenge. Holy ganda naman dito, sir. How beautiful. Oh pare, thank God for mountain biking and gravel biking. Tingnan mo naman, no? Tungkol. Oo nga. Unless you wall ride mo dun. Pulang lupa, wow. Rat. Parang hinihigop nung rats no? Parang hihigupin nung rats ang Okay, so like I said earlier, ito na yung hindi mababike talaga na area or kung tawagin yung pulang lupa. So
kahit ano yata ang discipline, no? Kahit yata downhill o enduro, hindi talaga uubra dito. Dahil yung ruts talaga, grabe, gatao. Ayan, kinakita sa kaliwa. May aso daw ng habol, pre. Okay, stick together, team. Okay, after nung pulang lupa na area, dito tayo sa medyo populated na area. Ingat lang kasi may aso daw na nang hahabol. So, kailangan kung magkakasama kayo, stick together team talaga dahil very territorial yung mga aso dito. Tara. Yan yung titirahin natin. Diretso lang. Ayan, natapos balagbag na. Ayan yung last na. Kasi ito na yung paanan ng balagbag. Sige na. Hindi, alalay na ako dito kay JJ. Mauna mabibilis. So ito na, huling ahon, no? Oo. Huling ahon, palabas ng balagbag. Okay, kung napansin nyo kanina dun kung saan kami nakatambay, may parang gate na sarado na. So private property yun, may nakalimutan ko yung pangalan ni Manong pero may kidaan kayo dun, may tindahan siya. Bumili rin kami ng drinks muna dun, refill. So ito, paanan na ng balagbag, huling ahon na to. Laki ng kambing, oh. No? Nag-gym, no? Kaya siya nag-gym. Oh, dito? Ngayon ko lang ko nadaanan ah. Puta, mayroong segoy ah. Binibigla mo kami, Emil ah. Ay, magkakabalik tayo. Ha? Hindi, okay to. Buti, bigla kang lumiligo, pre ah. Parang taga dito ka lang ah. Uy, puta, na-recover pa yun, no? Yeah. So yes, kung napansin nyo, bigla tayong kumaliwa, no, instead of dumiretso kasi hindi daw talaga halos ma-ride yung pag diniretso dahil sa laki ng mga bato. Pero sobrang tarik, kung makikita nyo yung power output ko kanina. Ayan, no, 300, 260, para lang hindi ka umatras. So, tignan nyo yung grade sa kanan, no, 25%. So, matarik talaga. Okay, so dito tayo sa walang daan. Guho. Utang. Oh, bikeable. Na grabe yung mga bato dito. Pare. Ano bro? Ha? Ano? Balik daw, balik. Huwag ka na pumunta. Reroute. Okay, so bumalik kami kasi walang daan doon. Dito kami sa kabila. So, pili lang kung dito o dito. Ito yung guho, no? Guho. Opo. Baka walang dulo yan. Saan po dito, Sir Chris, ang... Ay, dito po tayo. Sa kaliwa, sa kanan? Ha? Ha? Wala, diretso. Meron ko kayo din. Meron? Grado ah. Okay. Tara. Guho. Paltos na ako. Kakalakad. For sale, gravel bike. Reason for selling, balagbag. Back to enduro. Sarap nito. Uy, puta. Sarap nito. Overlooking muna. Ayun na, muntik pa tayo kumalat, pare. Uy! Bangin is life. Okay. So kakatapos lang natin dun sa isang matarik na mabato na ahon, no? So medyo malapit na yung balagbag, puro bato na. Okay. So lobat na yung action cam, dito na lang sa balagbag. Rocky section. Parusa. Na-dismount ako kasi yung mga bato sobrang buhay. Buhay na buhay. Kumalas yung harap. Doon na mag-mount. Ay, wala na. So finally, summit na ng balagbag. Ito po yung unang budolero natin. Yoko yun. Stop. Wala akong alam dyan. Hindi ako yung nagaya nun. Balagbag.
So lusong na ng Balagbag. Na flat si Master Chris. Masyadong mabilis. Nakalimutan niya, naka-gravel siya. Pero naka-gravel ka. Okay, so this is the last part no nung loop, yung Balagbag descent. Mahaba-haba to, too bad na lobat na yung action cam doon. No? Pero yung first part medyo mahirap kasi loose na malalaki yung bato. No? And finally, pagbaba, kumain na kami. So, andito na tayo sa may kainan kay Ate. Nakababa lang ng Balagbag. So, natapos na natin yung loop. Kakain muna tayo kasama yung mga tropa. Sayang na lobat yung ano, no? Nalobat yung action cam. So, hindi natin nakawanan yung flowy part. Lusong ng Balagbag na almost 4 kilometers. Anyway, kompleto pa rin ang tropa. Nandito pa rin yung dalawang budolero. Kakain na budol. Yan. Sige, so kakain muna kami. Okay, so that ends the Balagbag Makaingalan loop. I hope you enjoyed it. I will be posting a link ng GPX na file kung gusto nyo i-try out. Habang tuyo, habang summer. Dahil pag tag-ulan na, mahirap na to. So ayan, yung sapatos ko, yung mga damage na sa dami ng linakad ko. So yes, try nyo. PM nyo lang ako or message kung may tanong kayo dun sa loop. Ingat and enjoy and I'll see you next time.